Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay itong si Bilasang Pusit. Si Tamilmil na si Minet. Okay, so si Bratanela. may bago na naman siya mga kababayan. At isasama natin yung kanyang kagrupo sa Bratanela group nila. Alam niyo yung Bratanela na yan, no? Ay, ang ganda-gandang dal niyan. Tingnan niyo pa history ng Brats. Tapos iuugnay niyo lang kay Bilasang Pusit. Di po ba? O yan, tawa-tawa na naman tayo na. Kamusta po kayo mga kababayan, no? Ito po, Monday po dito sa bansang Amerika. Malamang umaga niya na po ng Tuesday sa ating bansa at manonood na naman tayo ng budget hearing ni Bilasang Pusit. O di kaya, di ba, VP, Bratanelang Pusit. Kasi marami na namang maaasar sa inyo dahil meron po siyang interview defending herself not being a Bratanela. At may papakita po tayong video at ano po yung mga reaction ng mostly mga mambabatas, particularly doon sa lower house. At the same time, isasama rin din natin dito ang kagrupo niya sa Bilasang Pusit Bratanela, ang inyong favorite, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Amy Bradzilla Marcos. Okay, so bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. No? Maraming salamat po at nalagpasan na natin ang 50,000 subscribers, no? Ongoing tayo sa 51,000. Paisa-isa lang kayo na. Hindi naman masamang mangarap, pero wag masyado tayong ambitious, baka natin marating. Di po ba? Kape-kape muna tayo. At yan po, no? Hindi ko na kayo maisa-isa. Shout out po sa lahat ng ating OFWs, sa ating men and women in uniform. Maraming salamat po. Saludo po sa inyo. At naway patuloy tayong magdasal sa ating Panginoon at magpasalamat at nahuli na si Kibulok. Ayun ang next natin na content after this. Yung siguro yung mga pang alas 12 nyo para habang kumakain kayo ng tanghalian, baka mapabilis ang kain ninyo. Okay, so yan po, no? May ipapanood muna akong video sa inyo, mga kababayan. Ito lang, maiksi lang ito. Galing po ito sa UNTV. UNTV, maraming salamat po, no? Ang UNTV, napakabait dahil ang dami ko na pong nagamit na video sa kanila. So far, hindi po nila ako kinaka-copyright. So, maraming salamat po, UNTV, no? Napakagandang loob ng inyong kumpanya, no? At tinutulungan nyo kami ng mga vloggers, influencers na magamit po ang inyong mga videos, no, for reaction and commenting. So ito po, no, almost 2 minutes lang naman ito at pagtiyagaan nyo na po at ayaw kong gamitin yung napakahaba. Alam ko naman karamihan sa inyo ayaw na ayaw si Bilasang Pusit. Okay, o ito po, ito na lang gamitin natin. UNTV, once again, maraming salamat po, no. Tinanggi ni Vice President Sara Duterte na spoiled brat siya kasunod ng mainit na sagutan sa nakaraang budget hearing ng Office of the Vice President sa House of Representatives. Sa isang recorded interview, sinabi ni VP Sara na nais niyang maunawaan ng publiko kung bakit hindi niya sinasagot ang mga katanungan sa kanya ng mga mambabatas noong nakaraang budget hearing. Bagaman kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso na buhisiin ang proposed budget ng OVP. Ni VP Sara, batid ng taong bayan na hindi siya bratinela o spoiled brat dahil kilala na umano siya ng marami mula nung siya ay mayor pa ng Davao City hanggang sa mahalal sa pagka-vice presidente.
Nanindigan si VP Duterte na hindi niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan at testigoan niya ang buong bayan na hindi siya isang spoiled brat. Ayon pa kay VP Sara, maaaring tinawag lamang siyang bratinela ng ilang mambabatas dahil hindi nito nagugustuhan ang paraan ng kanyang pagsagot. Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. O, yan po ang maiksi nating na napakinggan at napanood. She is just defending yung itinawag sa kanyang moniker na bratinela. O, dapat dinipensa mo na rin yung pagtawag sa yung pusit. Ngayon, binigyan mo ako ng pagkakataon na tawagin kang bilasang pusit. Bilasang bratanelang pusit. Ang dami na, Elora. Grabe naman yan. Ano ba yan? Tingnan mo yung buhok ko. Kumukulot na sa'yo eh. Oh. Tingnan mo. Ay. Bilasang pusit. Sara Tamilmil Duterte. Oh, kumukulot yung buhok ko sa'yo. Visit ka. Di ba? Oh, alam daw po ng taong bayan. No? Na hindi siya bratinela. No? At siguro, ilan-ilan lang naman sa mga mambabatas ang tumawag sa kanya noon. Pero alam po ng taong bayan na hindi siya bratinela. No? Talaga ba? Ha? Talaga bang alam ng taong bayan na hindi ka brat? No? Bakit hindi mo yan tanungin sa iba? Bakit manggagaling sa'yo yung pagdepensa mo na hindi ka brat? O, ako po, tinignan ko po yung meaning ng brat. Kasi yung tinela, ano lang yan, pandagdag lang yan eh. Oh, sabi dito, ito tinanong ko si Google. What does it mean when someone called you brat? Oh, ang magandang sagot dito sa The New York Times. What does brat mean? Oh, dito na lang, yung na lang highlighted na statement sa The New York Times. Ang sabi, I think the word brat is in on that wanting things to go your way. Comma, being badly behaved or self-centered. Comma, mag-post tayo. Acting pouty. Alam niyo yung pouty? O, alam niyo, tanong niyo ng si Hattori o si Carcleia o si Maydons. Mahuhusay po mag-English yan. And having an attitude. O, dyan sa mga nabasa natin, based dito sa sinabi ng sinulat ng The New York Times, sa palagay nyo, hindi brat siya? Yun na lang huling-huli. Having an attitude. Ayun ang sabi dito. Hindi ako magkaila sa inyo. Sabi ni Google yan. Ha? O, kung bubuksan natin ito, kung ikiklik ko to mga kababayan, babasahin natin, wag na natin basahin yung buong article. Nagpapa-pre account pa wag na. Isinamarize na lang Ha? Having an attitude. When someone said, oh, what kind of attitude is that? Yung nagdadabog ka, nagsisimangot ka, di ba Elora, ganon? Mostly karamihan, mga girls. Yung padabog, pasala, ganon di ba? Yung anak ko, yung pangalawa, lagi yun, pinagagalitan ko. What's that attitude for? Nagagalitan ko, sabi ko sa mga ugali mo O di ba? Doon na lang mamili kayo. One, wanting things to go your way. Di ba? Ang sabi niya, siyang nagkukumande. Sabi niya, pwede bang palitan nyo yung chairman? Tanong sabi ni Stella Kimbo, wala po sa kapangyarihan nyo ang mag-alis ng chairman.
Resource person ka lang, gaga. O, di ba? Wanting things to go your way. O, tapos sabi niya, saan dito ang usapin sa budget, ang confidential fund? O, di ba? Pangalawa, being badly behaved. O, yun na lang yung mga pagsagot-sagot niya, pabalang na eh. The author of this book is Raul Manuel. Di ba? O, or self-centered. O, sabi niya, kayo dyan, marami. Ako, mag-isa lang. O, di ba? Lahat po ng karakteristik ng pagiging brat based on this sa binasa ko, galing sa The New York Times, i-google ninyo, lalabas yan. Tanungin nyo si Google, what does it mean when someone called you brat? O, ganun lang, lalabas yan. Yan ang kinuweri ko eh. Sa palagay nyo, hindi siya brat? Sabi nung dito nagbibigay ng opinion. O, sabi niya, I think the word brat is in on that. O, having an attitude na lang eh. No, di ba? Self-centered ka. Pouty-pouty ka. Nakasimangot ka. Di ba? Tama ba yun, Natori? Sige nga, kayo nga. Sabi niya, in her own self-defense, self-defense na lang, sa kanya, sa paningin niya, hindi siya brat. Hindi siya brat. Bakit ikaw ang nagsasabi niyan? Dapat ang magsabi niyan, yung mga tao na nakakakita, ang nakaka-experience. Marami po kami. Di ba? Marami po kami. Hindi lang ako ang nagsasabing, may attitude ka. Spoiled brat ka. Sige, wag na ngang tawaging bratinela. Kayo naman kasi, hindi siya brat. Spoiled brat. Unahin natin ito Ito, hindi ko talaga inaalis ito, mga kababayan. Pasensya na Ito po Yan, pinadala sa akin to ni Elora. Matagal na. Yung sa Facebook post ng Philippines Defense Forces Forum. After nung inakto-akto niya to, yung pagganong-ganon pa siya, tignan nyo, A military clinical psychologist suggests that SWOH, I don't know what does it mean, recent outbursts may go beyond typical temper tantrums, often associated with a prima donna complex. What do you mean by prima donna? Dapat hindi ikaw ang nagdidipinsa. Hindi ako brat Gusto ko lang nun. Di ba ganun ang mga depensa natin? Huwag kayong ganyan. Nakakasakit kasi ng damdamin kailangan mong depensahan. Pero nakikita ng mga colleagues mo, mga kababayan mo, tapos gagamit pa siya ng alam ng taong bayan. Gago. Baka mga taga Davao City lang. Yung mga nauuto nyo, hindi po lahat ng taga Davao City nagugustuhan ng ginagawa ninyo. Kasi unang-una, kanudler kayo ni Pacquiao. Diba? Ayaw naman ma-associate ng mga taga Davao City sa mga leader na nagwa-whitewashing ng mga krimen. No? Kaibigan ng mga kriminal, ng rapist. Diba? Mamamatay tao. Yun ba ang gusto ng mga taga Davao City? Hindi po. Dito, prima donna ka nga. Prima donna. What do you mean by prima donna? Mighty. Ano ba yan? Espanyol ba yan? Prima donna? Pag tinawag kang prima donna, ano ibig sabihin yon? Sa akin, donya ka. Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Di ba? Ganon yon. Hindi niya alam sa sarili niya na brat siya. Hindi niya napapansin sa sarili niya. Wala siyang self-assessment. Kasi bakit? Clouded ang utak niya.
Pinalaki nga siyang spoiled. Dagdagan na lang natin ng brat. Alam mo yung salitang brat? Ha? Bilasang pusit? Islang term yan. Oo, islang term yan. Actually, ang ano niyan, original niyan, islang term ng Tagalog. Oo, islang term sa Tagalog yan. Silent nga silent. Oo. Alam na alam yan ni Banat Boy. Oo. Gustong-gusto nga banggitin yan ni Banat Boy. Islang yan. Silent nga lang yun. O di ba Hattori, silent yun? Pabigkas nyo kay Hattori kung ano yung silent nun. Actually, ang ano niyan, burats. ang sama sa pandinig. Kaya ang ginawa nila, silent na lang. Brats. Di ba, Banat Boy? Oo. Alam na alam ni Banat Boy at ni Hattori. Brats. Ganon yun kaso sabi na parang ang bahong ang sama pakinggan. Kasi, maski na islang, street word, hindi pa rin. Mukhang bastos. Kaya ang gawin natin, brats. Yan, mahilig po siya dun sa brats. Hindi daw siya brats. Pero gusto niya ng brats. Gago ka. Nagdepensa ka pa. No? Mukhang yung interview niya na yun, mga kababayan, panoorin niya sa UNTV. May 6 minutes Ayaw ko na kunin. Bibisit lang ako. Mukhang scripted na naman. Meron ka bang advance question dyan? Hindi natural, mga kababayan. Parang napaka-serious naman, no? Wala man lang yung parang kwela-kwela lang. Hindi tulad ni Miss Chris Aquino, di ba? Pag nagtatanong si Miss Chris, ay, nako. O, di ba? Balik tayo dito. Sabi dyan, ng isang military clinical psychologist, you have temper tantrums associated with a prima donna complex. The psychologist also observed symptoms that could indicate underlying personality disorders, narcissistic personality disorder, intermittent explosive disorder, or antisocial personality disorder. So, para sa'yo hindi ka brat. Pero, since gumamit ka ng taong bayan card, gagamit din ako ng taong bayan card. Kami na mayorya, nakita namin yung inugali mo dun sa iyong budget hearing for 2025. And that is not so good, no, mga kababayan. Wanting things to go your way, being badly behaved or self-centered, acting pouty, and having an attitude. Doon na lang sa dulo, having an attitude. Ganon yun. Dagdagan pa natin, mga kababayan, para lalo siyang mabigla. Ito, hindi ko rin to dinidelete, mga kababayan, no? Para lagi natin siyang ipaalala dito sa sinulat niya way back ago. Nung time na talagang matindi ang awayan nila ni Trillanes. Ito na lang, yung na lang naka-highlight, no? Ito, galing kay Takero to, hindi ko dinidelete Sabi niya, kay Trillanes, kasi galit na galit siya. President Duterte imagines you will be shot. On the other hand, sabi niya, I will make sure you are alive and in pain. Di ba? Yan ang ugali niya. Di ba? Ugaling sanggano. Di brat. I have been described, ito malala. I have been described as heartless by my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. Tapos uupo ka doon, sinasabi mong hindi ka brat. Mismong nanay na, sinulat mo, sa iyo yan, this is the manifestation of who you are. That you are a heartless person. That you have anger issues. Meron kang prima donna complex. Equals you are a bratinella. Gaga. Hindi mo alam kasi hindi mo na-assess ang sarili mo. Dapat ka talagang i-call out para ipaalala sa'yo that you are a prima donna. You have a personality disorder, as you have said, no? Pinatunayan ng nanay mo na ikaw ay heartless. Wala kang puso, wala ka nang nararamdaman. Sinabi mo rin yan. Wala ka nang nararamdaman kasi pinatay na nila. O ano pa? Di ba? You want things you go your way? Acting badly?
being pouty, self-centered, and having an attitude. Yun ang sabi ng isang expert sa pagkakaalam niya sa isang Bratanela. Wala pong naniniwala sa'yo. Ha? O baka meron, less than 1%. Siguro malamang number 1 dyan, yung iyong beshi-beshi na si Amy Tambalina Marcos. Di ba? O, kayo ba naniniwala na hindi siya brat? Kung hindi ka brat, bakit ka pa tumuloy sa Germany? Nag-trip kayo. Di ba? Oh, ganun lang yun. Naku, wag mo kaming ululin, Sara Duterte. Ang bilasang pusit. Magkape na lang ikaw kung ako sa'yo, no? Oh, ano po sabi dyan ng mga mambabatas? Particularly, ang Makabayang Black. No? Makabayang Black nga ba? Tama ba tayo? Huh? Hindi Makabayang Black. Iba pala yun. Sorry naman. Member naman to ng Makabayang Black pala. Si Castro sa Politico. Stop the drama. Castro hits Sara Duterte's Bratinela video to cover up fund misuse. Correct. Diversion. Diversionary tactic, no? Pagtanggal mo ang sarili mo sa sarili mo. Di ba? Nako. Again, BP Duterte is using squid tactics to cover up her misdeeds. She should just stop the drama and explain where and how she spent 125 million confidential funds in 11 days. Ayan. Dapat sa House of Representatives na siyang magpaliwanag kesa sa isang video na sila din ang gumawa. Mas maganda humaharap siya bukas. Correct. Ngayon, mamaya yun, no? It is crucial that Bilasang Pusit provides a clear and detailed explanation to Congress and to the Filipino people. This is not about political attacks. It is about ensuring that public resources are used properly and justly. Ayan. Ang tanong, aaten ba siya? Diba? Magtatapang-tapangan na naman ba siya o magpapakumbaba siya? Okay? Ano naman ang sabi ng mga House leaders? Talagang puputaktiin siya dyan. House leaders to Sara Duterte. Prove you're not a spoiled brat in budget scrutiny. Yun. Tama naman. Yan. Leaders of the House, ha? Sabi dyan. House Deputy Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre stressed that as a public official, the Vice President must be transparent and accountable for her actions. Di ba yan ang sinisigaw ninyo, mga maisog na kupal? Transparency and accountability. Kayo palang walang ganun. Di ba? Bakit ka nagpapaliwanag sa labas, BP? Dito sa budget process ka magsalita sa ngalan ng transparency at accountability dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Pumunta ka sa Tuesday. The budget hearings ensure that public funds are allocated responsibly and that agencies, including the OBP, justify their expenses. Ayan. If she claims not to be a spoiled brat, she must prove it by respecting the process and providing the answers we need to evaluate her office budget. Ayan. Okay? Sino pa ang nagsalita dito? Si House Assistant Majority Leader and Taguig Representative Amparo Maria Zamora pointed out that budget deliberations are not about getting what we want or hearing what we want to hear, but about ensuring public funds are used properly. It is our duty to ask tough questions, and it's her duty as elected officials to respond thoroughly and with clarity. Yan ang sabi ni Representative Zamora. Lahat sila nakiki-chime in na. Dismissing our queries as patutsada undermines the process and the institution we are all part of. We ask for professionalism. Nabubulol talaga ako. Ito naman si Jill Bungalon. He urged the Vice President to stop framing the hearing as a personal attack and instead recognize it as part of her responsibility as the country's second highest official. Ayan, no? Okay, hindi na natin basahin yung sinabi ni Representative Bungalon. Basta sabi niya, umaten ka na lang, wag mong ipanlaban ang personal attack.
na dahilan. Okay? So, dito naman, no, yung kanyang kakampi, yung kanyang besi-besi na isa ring Bratanella to, si Amy Marcos. Oo. Kung alam nyo lang, Bratanella talaga. Brats yan, brats. Oo, mahilig din siya sa brats. No? Sa mga brats dyan, yung mga mukhang brats. Yan, kakampi nyo si Amy Marcos. Ayan. Politiko, sabi dito. Naghahanap kayo ng gulo. Allah. Nagtatanong si Brats Amy. Naghahanap kayo ng gulo? Amy Marcos slams lawmakers out to impeach Sara Duterte. Grupo ng Makabayang Black, sila Masa. Wala pa naman lawmakers May sinabi na ba ang Makabayang Black sa Congress? Wala pa. Alam ko, yung huling vlog natin si Masa yun Senator Marcos has fired off a stinging rebuke of lawmakers pushing for the impeachment of Bilasang Pusit. According to Marcos, any impeachment move against the Bilasang Pusit is a blatant attack on democracy and disrespect to the election results. Bakit? Wala ba sa konstitusyon ng Pilipinas na hindi pwedeng ma-impeach ang presidente, vice-presidente, mga COMELEC, ombudsman at chief justice? Nasa konstitusyon po Ano ang attack on democracy dito? Kung alam naman may dahilan, yung article of impeachment. Kung nandun naman babagsak, bakit hindi? Buti sana kung moro-moro lang, gawa-gawa lang, para lang maalis siya. Hindi po No? Pinangungunahan mo na, nananakot ka na sige nga, anong gagawin ninyo kung meron nga nag-file ng impeachment? Yung grupo nila Masa, Makabayang Black. Iti-take out ng Makabayang Black sa Kongreso, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Diba? Sige nga. Grabe kayo, grabe The daughter of former Duterte secured the BP post with 32 million. She ran alongside President Marcos. Ayan. Sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay BP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto nyong paglaruan ay ang demokrasya. Paano paglalaroan ng demokrasya? Ang naglalaro sa demokrasya ay yung tatay mong Digong kasama si Kibulok at kayong mga minions ng Kibulok at Duterte. Ayan. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan. Gumamit na naman ng bayan. Karamihan na nga po, mayorya ng taong bayan ay ayaw na siyang makita dahil napakasama ng ugali niya. Ano ngayon kung inelect siya ng 32 million? Noon panahon na yun, nagtitiwala sa kanya dahil besi-besi pa sila ni Pangulong Marcos. Ngayon inaatakin nila mismo ang legitimate presidency ng kapatid mo. Sila ang umaatake sa totoong demokrasya ng bansang Pilipinas. Huwag mong baluktutin. Pare-pareho kayo nila Toryon. Pare-pareho kayo ng mga minions ng Duterte at Kibulok. Mahilig kayong mag-twist. Yung mga ginagawa nyo, you are passing the back to this on the other side. Diba? Ay, nako. Isang panghamak sa boses at karapatan ng sambayan sa pagpili ng... Oo nga, namili ang sambayan ng Pilipino, pero after how many years na nakita nila, ito pala ay isang salaulang Bilasang Pusit. Na isang diktador ang kanyang karakteristik. May karapatan din ang sambayan ng Pilipino na siya ay alisin. Ayon po ay naaayon sa ating konstitusyon. Diba? Wag kang manakot. Nananakot ka lang, Amy Alalahanin ninyo ang tagumpay na natalan ng kanyang buto ay pinamalaki sa kaysaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 million? Hoy! Sige nga, ilabas mo ngayon yung 32 million na Duterte bumoto sa kanya. Ilabas ninyo. Punuin nyo ang EDSA o Liwasang Bonifacio o better yet, punuin nyo ang Greater Metro Manila. Huwag kang manakot. Naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kalusuk. Bakit hindi mo sabihin yan? Bakit hindi mo sabihin sa mga maisog, yung mga nagrarally, yung sinasabing Marcos alis dyan? Bakit wala kang masabi doon? Ha?
Pagdating sa impeachment ng iyong bilasang pusit na kaibigan, ginadji ka. Pero yung kapatid mo na binababoy ng partido ng bilasang pusit friend mo, hindi mo makastigo. Bakit? Dahil gusto mo talagang maupo si bilasang pusit? Ay, hindi mangyayari. Wala kayong 32 million. Huwag mong idamay yung mga Marcos loyalists and supporters dyan sa 32 million. Dahil hindi yan aakma yung bilang mo. Huwag mong sabihin niyang 32 million, pure Duterte voters lang yan. Hindi. Huwag kang gamol. Masyado kang clouded, Amy. Ikaw ang bias. Kayo ang naghahati ng bayan. Di ba, unang-una nga, sabi nga nung Tatay Digong mo, saka si Alvarez, si Session ng Mindanao. Doon pa lang halata na Tapos nagmamaisog kayo. Sinasabi nyo, Marcos alis dyan. Bangag, bangag, bangag. Wala kang ang depensa doon. Why can you not castigate these morons? Ha? Castigate those morons. Di ba? Wala. Pero pagdating sa pagdepensa sa bilasang pusit na kaibigan mo, todo-todo, gagamit kayo ng taong bayan. Sino ba kayo? Sige nga, ano ba bilang ninyo? Di ba? Paano? Kung talagang may mag-file ng impeachment, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Magbabad boys ka ba? Di ba? Tama mali, mga kababayan. Todo depensa niya kay bilasang pusit. Pero sa mismong kapatid niya na binabalahura nung mga kakampi ni bilasang pusit, wala siya. Yan ang nakakasar Di ba? Wag na tong ibalik. Wala akong pakialam kung Marcos siya. No? Ang kailangan natin ngayon is sino ang didepensa sa ating Pangulo kasi patay ang atake. Ipibre mo, pati kapatid. Bahala na yung mga may idol kay Amy Marcos. Yan po ang take ko. Magalit kayo sa magalit kayo. Sabi ko sa inyo, kung may mali ito Di ba? It is part of the democracy, no? Bakit ka nagbibigay ng pahayag? Kumbaga, pinipigilan nyo sila? It's their given right also. Accorded din niya sa Constitution, just like you are. Accorded kayong manira sa Pangulo. Accorded kayong mag-rally. Bakit pag itong mga to magpapile ng article of impeachment, ayaw ninyo? Di tanggalin nyo sa Constitution. That's the democracy. Di ba? May monopolyo kayo ng demokrasya? O di ba, dictator lang? Amy Marcos, mapaghahalata tuloy. Anong sagot ng makabayan sa kanya? Amy Marcos threat versus impeachment, an attack of democracy. Sabi ko na nga ba di ba? Gumamit ka ng democracy, gagamitan ka rin ng democracy. Yan ang mahirap sa atin kasi sa sobrang demokrasya sa bansa, yan ang nangyayari. House Deputy, Minority Leader and ACT Teachers Party si Castro stressed that impeachment is a democratic recourse for holding high government officials accountable for abuses of power. Kaya nga si Amy napaghahalata Parehong-pareho sila. Diktador. Di ba? Napaghahalata ka, Amy. No? Hindi ka rin pwedeng maging presidente ng bansa because you're gonna whitewashing any misdeeds of your ally. Hindi maganda. Hindi ka fair. No? Impeachment is a constitutional mechanism that serves as a recourse for the people against abuse by high government officials. It is an essential part of our democratic process to ensure that leaders remain accountable to the people they serve. Gigil na ang taong bayan para malaman kung saan ginastos ang illegal na 125 million confidential fund ni bilasang pusit. At dahil iniiwasan niya sumagot na matino sa mga mambatas, mukhang winaldas niya ito sa di dapat ayon sa COA. Kaya nga, di ba, merong disallowance, 73.28 million pesos. Castro stressed that threatening those who wish to exercise their right to hold officials accountable is a direct attack on democracy. Correct. Ha? Ito, silang mga Makabayan Black, din na lang po natin basahin. Kaya, sabi ng Makabayan Black, no, you are impeding us, threatening us, if we're gonna file impeachment, that's an attack on our democracy. Karapatan din nila yan. Why not? Let it go through to the process. Diba? Huwag nyo silang i-impede, huwag nyo i-threat. Diba? 32 million? Go for it. Kung ako sa Makabayan Black, go for it. We'll find out. Diba? Hindi yung iti-threat nyo, kaya nga may democracy. We did not allow the communists to really, mag sa bansa dahil we want democracy, we want freedom.
Tapos pag may magpapile ng article of impeachment, kung meron namang dahilan, ayaw nyo? O patuloy na lang magnanakaw yung tao na yon? Patuloy na lang mag-a-abuse ng power yung tao na yon? Ay, hindi naman pwede yun. Nakakasawa po. No? Kaya hanggang dyan na lang, Aimee. No? Babay na sa 2025. Bahala na yung mga may idol kay Aimee, nagsasabing Trojan siya. Di FU siya. Hindi ko po nakikita, mga kababayan. So far hindi ko nakikita. An inch, any inch of any pagtatanggol sa kanyang kapatid, wala Nakakaiyak po yung mga sinasabi ng mga maisog. Wala nga silang pruweba na adik ang Pangulo, pero patuloy pa rin sila, bangag, Marcos alis dyan. Pero ikaw, walang tamilmil ka pagdating doon. Maski na sabi mo, hindi, kaya ng kapatid ko yan, pero at least kapatid mo pa rin yan. Ano nararamdaman kaya niyan, no? Kayo, pang may kapatid kayong binubuli, hayaan nyo lang, panonoorin nyo, para kayong sadista, naggagam ka pa dyan, naglo-lollipop ka pa, wala kang pakialam. Binubuli na yung kapatid mo, sinasaktan na, hindi mo man lang tulungan. Ganon si Aimee. Walang pakiramdam din, parang si Tamilmil. Heartless itong magkaibigan na ito. They are heartless. They are brats. Oo. Huwag niyong gagawa ng manyika yan, ha? Magagalit sa inyo ang brats. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.